Lawin, sila ang hihimay ng mga isyu ng lipunan, kakampi ng mga naapi sa serbisyo publiko. Dublado! Doble banat, doble lakay sa dublado. Kung wala kang pagbabago, ilalaglag ka ng agila. Narito na ang dublado, dalawang higanting hihimay. Tatalakay, hahalukay sa mga isyu ng bayan. Walang takot kaninuman. Sina Pepito Casillero at June Aguila sa programang Doblado, mga magwis ng Aguila. Sila ang kakampi ng naapi. Walang boses. Walang boses eh. Hindi ka nakatapat dun eh. Kahit na, okay. Amen. Bueno, mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Bagamat po't may konting karamdaman ng inyong lingkod, pinapalad po tayo dahil dinadapuan po ang programa ko ng isang tunay na agila na maglilingkod sa sambayanang Pilipino. Oh, yun ang sinasabi ko eh. Oh, yun, meron na, di ba? Naglalag. Tuloy tayo. Binabati ko mga kaibigan yun mga coordinator ko na pinababati ni Bro Lady Sweng Salarde, yung mga matitinong guardian sa buong mundo. Kausap ko kanina si Bro Lady Sweng Salarde. Condolence sa'yo, Weng. Condolence. At hayaan mo, lahat ng nakakamit mong problema, nandito na sa aking tabi ang isang Prime Minister na talaga naman aalalay sa mga taong dukha. Magandang hapon sa iyo, Minister. Amen. Good afternoon, Director Aguila. Maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Sadyang napakadakila ni Lord. At binabati ko rin po ang mga nasa Mindanao, sa Luzon, sa Visaya, na nagpe-prepare sa God Almighty King Church para po sa anniversary nito sa darating na 21. Sana po magtulong-tulong tayo dyan sa Mindanao. At sa 19 or 20, lilipad ako, papunta ako ng Jensen. At papunta po ako dyan sa inyo sa South Cotabato, sa Bato Titik. Sana po magkaisa tayong lahat, magtulong-tulong para Amen. po sa kabubuti ng ating bansang Pilipinas. Amen. Salamat po. Meron po akong katanungan sa inyo. Bilang real talk lang po, Minister. Sa tagal ko na po sa pagbo-broadcast, nangamatay na nga lahat yung mga katandem ko. Yung huling buong kinuha ni Lord, si Attorney Oliver Lozano, ngayon hong attorney ng mga Marcos. At ayon sa iyo, naging bahagi ka ng pamilya Marcos. Amen. Ngayon po, ano ho may papayo nyo doon sa mga sikat lang sa larangan ng artista, sa larangan ng boxing, pagkatapos hindi naman nakakaintindi ng malalalim na English. Ano po ang may papayo nyo sa kanila? Sa akin po, may papayo ko lamang po. Para nang sa gayon, maisip man lang nila ang taong bayan. Kasi kahit man gano'n ang kanilang mga inatnan, sana po naisip man nila ang kapakanan ng taong bayan. Kasi ang hinahabol natin dito ngayon, ang poverty and paano natin tutuldukan ang kahirapan. So actually, itong 2025 na ito, kung hindi man ako pala rin makapasok sa Senate. So, ako handa pa rin na kahit bukas sa Makalawa, pumunta kayo sa aking farm. Doon na kayo manirahan. Huwag na kayo manirahan dyan sa coastal area. Na kayo nasunog na dyan. Wala na kayong tirahan.
lumipat na kayo sa aking farm sa Rodriguez Rizal. So welcome kayong lahat doon. Sama nyo na lahat pati ng inyong mga apo. Sapagkat tapusin na natin ang ito. Kahirapan na ninyo dyan. Bakit? Masusunog at masusunog kayo muli. Bakit? Magawa na naman kayong tirahan nyo. Susunog na naman dyan kasi dikit-dikit. Magtira kayo sa kabundukan, kayo maging bantay ng kabundukan sapagkat may sagana pa ron. Maano ang hangin, malinis ang hangin, at sagana sa prutas at sa gulay. So hindi na kayo maghihirap dyan. Ngayon pa man, pero pumipilit ako na makalusot sa Senado para kayo ang boses sa Senado. Wala nang maghihirap pa. Kasi palagi naman pangako ng mga politiko sa inyo. Pag ako nakaupo, wala na kayong maghihirap dyan. Bakit andyan pa rin kayo hanggang ngayon? Ngayon pa lang, lumikas na kayo kasi dumating man ang tidal wave. Ang the big one na sinasabi ng gobyerno, lumikas na po kayo dyan sapagkat hindi ko na kayo masasagip dyan pagka malalim ng tubig, malalaki ng tidal wave. Ngayon pa lang ang Diyos, binigyan kayo ng pag-asa. Makalikas, ginamit lamang ako ng Diyos para kayo mailikas dyan. Ito pa, may sasabi ko sa inyo. Magkaisa tayo ngayon sa darating na halalan, itong 2025. Isipin nyo na lang muna ang inyong kahinatnan. Hindi na natin isipin ang pera ng mga politiko na yan. Bakit? Panandalian lang yan. Ang isipin nyo, yung panghabang buhay ninyong ginhawa. Paano magkaroon ng ginhawa ang inyong mga anak for the future? Bakit? Walang future ang mga anak ninyo dyan. Isa pa, pag dumating ang malaking tubig, malaking tidal wave, na kagaya nangyari sa Florida, sa North Carolina, sa lahat ng mga bansa na pinadalan ng calamities and disaster ng Diyos sapagkat hindi sila nakinig sa Diyos. Makinig tayo sa Diyos, mag-repent, at yun lang ang pag-asa ng bawat isa sa atin bago dumating ang kauli-ulihang sandali tayo ng Panginoon sa atin. Amen. Salamat po. Alam nyo, Prime, nasabi ko kanina, anong masasabi nyo tungkol dito sa mga nagsisikat ang kategorya? Sabi nyo, okay lang na lumaban sila, pero ang dapat lingunin nila, pag upo nila, yung mga pingtuka. Yes, tama po. Karamihan ho, sa experience ko ho, pag nakaupo sila, senador ho sila ng mga ilang tao, ng mga utang na loob. Nakakalimutan ho nila ang sambay ng Pilipino. Yes, tama po. O, di ba? Kaya ang sabi ko, Prime, sabi ko, humanap tayo ng bago. Amen. Salamat Di po. po ba? Salamat Maraming Director bago na Manila. karapat-dapat po, katulad ninyo. Di po ba? Ang sabi nyo kanina, narinig ko na mataluman kayo. O, manalo ang paglilingkod nyo sa ating Pilipino ay hindi magbabago. At hinahamon nyo pa, yun ang gusto ko Amen. Hinahamon nyo pa sila na ano pang ginagawa nyo dyan. Ha? Pumunta na kayo doon sa farm ko sa Montalban. Totoo Yun po po yan. ang gusto ko. Amen. To see is to believe. Amen. Opo. Kaya dagdagan ho natin na yun ho kasi mga coordinator natin nagtatanong sa experience ko kasi sa dami ng nagdo-donate ng lupa sa atin, hindi ko na humapuntahan dahil may edad na ho tayo. Amen. Ngayon nagustuhan ko yung sa Montalban. Kaya nagtatanong sila sa akin. Sabi nila, Mr. Lonely, magiging happy ba talaga kami dyan? Kaya sabi ko, hayaan mo ha, magiging guest ko sa DWBL, worldwide yun At pipilitin ko, Monday to Friday, wala tayong ibang i-guest dito. Kung hindi, nakatutok na ako sa kanya Sabi ko sa mga coordinator ko Kaya sa pamamagitan ng aking kadublado, si Miss Erin Enriquez Carandang, hindi niyo pa initatanong nakamonitor po ang mga Enriquez Carandang sa Batangas, Amen. Salamat sa po. Mindoro. Alam niyo ho ba, sa bilang nila, pwede ho sila magdala ng isang senador Sa Amen. pamilya lang nila, sus Maria Josep, ang dami ho nila. Natatawa ho si Ate Aneta. Amen. Dahil totoo ang sinasabi ni Mr. Lonely, sabi niya, kami lang 18 kami magkakapatid Amen. Okay, dagdagan ho natin yung kaalaman ng ating mga apingduka sa pamamagitan ng inyong pag-alalay sa kanila. Go ahead, nasa inyo lahat ng pagkakataon na Salamat po, Director Prime Minister, Aguila. So actually, ang project ko na ito ay nationwide. Ngayon pa lang po, mga engineer, architect ng iba-ibang bansa, ginagawa na po ang new technology sa atin. Yung 500 stories na ito, na ilalagay sa gitna ng dagat, doon sa West Philippine Sea,
dito po sana yun sa Manila. Mm. Kaya lang, dahil lang sa hindi ako makakuha ng resolution sa Office of the Mayor na Manila at saka ng resolution sa chairman ng barangay ng Tondo, Manila, naisip namin na mga foreigner na doon siya ilagay na lang. Para doon na yung kanilang taniman. Nasa loob na rin ng building. Mhm. Yung hydroponic Uy. ang system na ito, new technology ito. Opo. Yung mga gulay nila sa loob na rin ng building. Aba, Andun na rin yung palaisdaan nila. Nagkukulture tayo ng mga isda na magsimula pa lang na maliit hanggang lumaki. Hindi na sila nangingisda pa kung saan saan kasi ang isda nasa loob na ng building. Ayun. Yun ang Oo. technology Oo, ngayon opo. na ginagawa namin. Opo. Yung skyway na ito, hindi ka na sakay ng barko kasi may Opo. skyway siya Opo. sa itaas. Nagsimula doon sa West Philippines, papunta na sa itaas na kabundukan. Opo. Dumating man ang malaking tidal wave, marami tayong nasa gitna mga isda, Ayun. mga magsasaka. Opo. Kasi bakit? Nasa loob na sila ng building na hindi na masisira, masusunog kasi fireproof ang building na ito. Ayun. Ngayon, Minister, yung pinag-uusapan natin na yan, yung may mga ilan dyan, magtataas ng kilay, Apo. Pero ang pinakamaganda, yun hong makikita nila para hindi lang tayo nagsasalita, yung to see is to believe na magagawa nila. Katulad nung hinihikayat nyo na sila. Pag sila napunta ron, nakita nila yung pamumuhay nila, ang sabi nyo nga, libre tubig, libre ilaw. Naniniwala naman ako dahil may solar na ho tayo ngayon Di ba? O, ngayon, yung mga pinaplano na yan, talaga namang napakainam ho para sa kanila. Kaya ang Amen. gagawin ho natin sa pamamagitan nyo bilang advisor nyo na rin na tinanggap Amen. nyo, Salamat si po. Mr. Longley, ang unahin ho natin yung urgent na pangangailangan ng mga Pilipino. Kahit po bukas, pwede na sila tum-transfer doon. Mhm. Ayun. Doon po sa Rodriguez Rizal, sa Barangay Mascap. So actually, ang 1 milyon na seedlings kinukuha ko sa DNR. Ayun. Dahil lang sa kakulangan ng mga seedlings ng nape-prepare ng DNR, ang agriculture nagpadala kagad ng 1,000 pesos na Uy, seedlings. good. Alam niyo, Minister, anak po ako ng magsasakay Amen. Mabubuhay po sila dahil unang-una, pag meron po tayong kapatagan doon sa lupa niyo, Opo. yun hong tatay ko nung nabubuhay, nagtanim po ng pakwan silaki ng bilao Amen. Opo. Kaya pwede ho tayong magtanim, pwede ho tayong mabuhay ng parang paraiso. Magkaroon lang daw tayo ng mga lupang patag na pagtatamnan. So actually, Di po ba? maraming patag po ang ang Edelland ng Marikina Watershed. Mhm. Madalit sabi, ang mga talahiban na yan, papalitan natin ng punong kahoy. Ayun. Para yung mga oo. mahirap na nasunugan sa Metro Manila, Opo. yung mga direktor man natin na Opo. gustong tumira doon, hindi na sila talaga mangungupahan. Ayun. Kasi Ayun. bakit? Ang laki po ng Marikina Watershed. Oo. Pero marami dyan nag-uling, marami dyan nagtabla. Pero dahil lang sa yung mga bantay gubat na hindi na rin nila makayanan, bantayan, Mhm. kukuha tayo ng mga bagong bantay gubat ngayon. Yung Ayun. Citizens Crime Watch ang hipuin natin. Ayun. Tsaka itong mga ka-member natin sa ating pag-air Ayun. sa DWBL. Ayun. Para Ang, po walang mahirap. ang nagustuhan ko pa, Prime Minister, yung binanggit niyong mining. Oh yes. Mining. Actually, ako talaga may exploration ng mining nung sa kay Doña Jose Pedrelin Marcos. Mm. Ang mining na ito, ang minerals na ito, ang aking assay report niya, from shoreline to 200 nautical miles. Mhm. So, paikot siya ng buong Pilipinas. Mm. So, naaprubahan ito ng 2007. Na dahil sabi, pinaprocess ko siya sa Senate, sa Malacanang, pero hindi siya napupukusan ng gobyerno. Mm. Kaya inisip ko, tumakbo ako muli ngayong 2025 Oh, para mabuksan ito sa atin ng mga international foreign partner. Mhm. So actually, andito na yung mga international foreign partner sa Pilipinas. Mm. Inaantay lang nila na upo ako sa Senado Ayun. para walang mahirap at Ayun. wala nang graft and corruption. Kasi kapag patuloy pa rin ang graft and corruption sa bansa natin, ang ICC nandiyan dyan. So pinapasok ko sa government natin ang jury system. Oo. Ang jury system, Opo. every municipality, naglalagay ako ng Office of the Ombudsman para ang lahat ng mga tiwaling na mga nakaposisyon. So, namomonitor sila ng mga missionary. Sa mga minister ito Opo. ng God Almighty King Church. Opo. Para kagayang ganon, sinampulan ako ng Office of the Ombudsman Opo. sa Cagayan.
Sa madalit sabi, merong lawyer both side. Mhm. So ako bilang pinaka-mediator ng dalawang kaso, in 1 hour lang, natapos ko yung mahigit 20 taon nilang problema sa RTC. Opo. In 1 hour ko lang nagawa yun Ayun. by jury system. Opo. So madalit sabi, as a minister ng God Almighty King Church, pinadala na ko ng letter ng Office of the Ombudsman as a mediator on this case. Opo. Natapos ko po yun. Ayun. Pero may In 1 hour. Opo, Prime Minister, meron po akong isasangguni sa inyo na talaga namang malulunasan dito sa pananaw ko. Nung panahon po ng ating Marcos Sr., Opo. hindi po ba? Opo. Meron pong parusang kamatayan, di po ba? Oh yes, meron po. O di ba? Kayo po, pag naupo kayo, yung bang pangarap ko, kahit sabi ko nga kahit na sinong maupo dyan, pag walang parusang kamatayan, yung lahat ng basura ng ating mga karating bansa, dito ho dadalhin. Ano sa palagay nyo? Anong pananaw nyo kung halimbawa maupo kayo sa Senado? Yung So, mga kahi ko. actually, pwede naman din natin yan sangguni as a Prime Minister soon in the Philippines. Yung lahat ng mga nagkasala, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos. Mm. So, there's a jury system. Ang jury system, ang mga lawyer naman ang magpo-provide nito kung ano yung dapat na parusa para sa kanya. Mm. Kaya nga, So, pinapasok ang jury system. ayun. Kung kamatayan dyan ang ihatol sa kanya Oo. o habang buhay Yung habang buhay. na Ah, pagkaka. kung kayo ay maupo, tatanggapin nyo na magkaroon ng parusang kamatayan, pero case by case. Yes. Ang ibig nyo sabihin. Ito po yun. Pag talagang yung haba ng kuko at haba ng sungay, Yes. binigyan nyo ng pagkakataon na magbago, hindi Yes. nagbabago, dun lang. Papasok yun. Doon papasok po Yes, yung opo. parusang Doon po kamatayan. yun. Palakpakan natin si Amen. Prime Minister. Salamat. Amen. Amen. Salamat po. Okay, alam nyo sa experience ko, Prime Minister, sa kalagay nating pareho, ang sabi nga ng aking tatang, bagamat tayo ay maliit lang, at ang sabi ko, walang malaking nakakapwing. Tama po. Sabi ko, ang ibig sabihin, hindi mo maalis sa tao eh. Oo, di ba? Lalaban ka pagkatapos sa ganun, bla 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 bla. O, kami po ay matatalino ng sambahin ng Pilipino. Amen. Hindi na po kami tatanggap ng mga bigay nyo na pagkatapos naming pumunta ng CR, magugutom na naman kami. Ang gusto namin, yung katulad ng pangarap ng ating Prime Minister, na talaga naman habang buhay na Amen. wala na hong magugutom Totoo na po. Pilipino. Yes. Sige, Prime Amen. Minister, gusto kong tapusin itong programa na ito na Salamat po. gusto kong talagang makapasok sa puso't kaisipan nila. Yun yung plano nyo para sa kanila. Amen. Mm. So actually, itong 2025 na ito, if I'm in the Senate, so wala nang bibiling bigas. Yung palay na inaanin ng mga magsasaka natin, bibilin mo siya roon ng 50 peso per kilo palay pa lang yun. Mhm. Tapos, ibibigay naman natin ng libre yun sa community. Mhm. Parang community pantry. Ayun. Ang inaanin lang lahat ng mga gulay, mga isda, dinideliver na lang ng mga missionary Mm. sa kanilang mga tahanan. Mm. Kakatukin natin sila na ito po ang pagkain nyo. At pagdating niya ng 60 years old, ito po ang 1,000,000 mo. Bakit? Mm. Ang yaman ng Pilipinas na hindi nag-workout para ito ibigay sa taong bayan. Mm. Ito po ang ginagawa natin ngayon. So actually, nag-workout ako ng International Bank. Mhm. So, yung lahat ng soberentiya ng Pilipinas, diyan sa napupunta, ipinamahagi sa mga mahirap Mhm. sa buong Pilipinas. Mhm. So, walang mahirap. Ayun. Mhm. So, lahat libre eskwelahan, Oo. hanggang elementary, hanggang makatapos ng kolehiyo, libre po siya. Mhm. Ngayon, pag dumating naman siya, nagkaedad naman siya, pwede naman siya mag-ikot sa buong mundo. Bakit? May 1 million na siya. Ayun. Para habang siya senior, so nagkakaroon siya ng blessing. So na-experience niya naman niya magliwaliw sa buong mundo. Ayun. Na hindi na siya maghahanap ng pera niya sapagkat ang yaman ng bansang Pilipinas. Ayun. Ngayon, Prime Minister, ako kasi hindi ako ipokrito sa programa natin at ganoon din kayo May tanong po ako. Nung minsan tayo nagkausap, nung una tayong nagtao pampalad, na tanong ko sa inyo kung kilala niyo si Dato Danilo Lihay-Lihay. Oh yes, kilala ko Ngayon, siya. si Dato ho, nung maging guest ko ho sa DWBL, binigyan po ako ng certification na nagkakahalaga ng 1 billion pesos.
O, 1 billion. Sabi niya, Ito Jun, pa, ito marami yung, po sa ito yung tanggap talent pera. ko. Opo. Nung makita ko po yung certification, nung bangko, nasa bangko na, sa lambang na. Gano'n po katotoo yun, na Prime Minister? Dahil unang-una, kasi ang ginawa ko naman, wala namang maisumbat sa akin yung mga coordinator ko dahil ni isang perang duling, hindi naman po ako naghingi sa kanila, no? Yung iba, ginagawa nila hong negosyo yung gano'n eh. Pero mapapatunayan ho lahat ng mga coordinator ko, unang-una si Rio Banares, 2016, member ko pa yan, nandun pa ho yung certification niya Opo. na gusto kong ipakita sa inyo. Ay, O kaya tinatanong ko kayo, ano ang knowledge nyo? Dahil nangamatay na nga ho sila Tony Orbel Lozano, ang lalaki ng mga binigay ni Danilo Lelia eh. Merong 10 billion. O, pinakita pa nga sa akin ni Atty. Orbel Lozano. Ang katuwiran ko, Prime Minister, bakit sila naniniwala? Mga attorney yan, mga general yan. Ako pa kaya, na isang maliit lamang na broadcaster? so actually, O, ano ba? ang mga account nila, totoo yun eh. Di ba natandaan mo nung nag-kudeta 1986? Opo. Di ba? Nung pilit na nila na mapatay si President Marcos doon sa Malacanang. Mm. So actually, iba account niyan, nakuha nila yun doon sa loob. Tapos pinagati-hatian yan nila kung sino magkiklaim. Kasama po ba kayo doon? Manila yan. Kasama po ba kayo doon sa naghati-hati? Wala naman po akong pinaghatian doon. Ay, hindi po kayo kasama doon sa naging bahagi. Nag-schooling pa po ako noon eh. Ayun. That time, nag-schooling Oo. pa ako na Mas ranger. matanda pala si Dato Lihele sa inyo, ano po? Opo. Ayun, sige. Dahil sabi, Dalit sabi. nag-uusap kami dalawa. Oo. Ang yaman niya. Mm. Tapos, bakit hindi mo ma-withdraw mag-isa? Oo. Kung totoo sa'yo yan. Yung mga account na yun, kung totoo sa'yo yan, alam mo kung saan yung principal. So, mga account na to, na wini-withdraw nila, where is the principal? Yan man lang tanong ng foreigner. Sabi, doon sa akin naman, punta sila sa akin, mga foreigner na yan. Ang hinahanap nila sa akin, where's the principal? Sinama ko sila doon mismo, sa kabundukan. Opo. Oo. Nakita nila, ando doon yung principal, Opo. ando doon yung asset report, ando Opo. doon yung aking exploration sa government. Opo. Sa pangalan ko yung exploration, nagapatan exploration. Opo. Dahil sabi, chinek nila sa Bureau of Mines, Opo. chinek nila sa Pentagon. Oo. Nakita nila positive, doon nila ako niyakap. Kasi Ayun. alam ko kung nasaan ang principal. Ayun. Yun, kung alam din nila yung principal na yun, pwede man din nila ma-withdraw yun. Kasi Ayun. nasa kanila account yun eh. Ayun. Alam niyo, Prime Minister, napakarami yung napatawa ng puso ng mga coordinator ko. Sa pag-i-interview ko ngayon sa inyo, nagkaroon sila ng pag-asa. Men, Ang sabi nila, sabi niya, Direk, yung binigay mo sa amin hanggang ngayon nakatago pa yung certification. Sabi ko naman kay tago mo po yun. Sabi ko naman kay may Tato. time na Oo. lalabas din yan. Sabi ko naman kay Tato, halimbawa kasi binabaha itong lugar ko, Tato. Kung halimbawa baka ako medyo nabaha. Alam ko naman yung sino binigyan ko eh. Kaya ako nasabing nagingiti yung aking mga coordinator na nandito nga ho kayo, na mismo kayo, sinabi niyo. Totoo naman yun. Mabait si totoo Dato Lelia, mabait po siya. Oo. Totoo yun, kaya lang the problem is, yung account hindi pa mature. Ayun. Oo. Parang ganito rin, yung akin kinukuha natin sa Oo. mining na ito. Oo. If should be matured or hindi, nag-matured na siya sa London. Oo. Kaya yun ang take advantage. Tapos, meron ako exploration. Doon nila pinagbasihan yung aking exploration. Opo. Oo. If we start this 2025, so wala na lahat yan, libre na. Okay. Okay, tinatawagan namin dito yung technician. Medyo na-blackout kami ni Minister, si Rubina. Kung nandiyan si Rubina, pakitin nyo nga. Dahil boses lang ang narinig sa amin ni Prime Minister. No? Tuloy po natin dahil una, parang nakikinig lang sila sa radyo. Dahil na-blackout yung ating computer. Baka medyo kulang-kulang na tayo pa lang 1 oras. Ano? Opo. Okay. Siguro, hindi ko na uubusin yung oras dahil unang-una sa Sabado po, nandun po kayo sa talagang istasyon natin sa DWBL na Madrid Studio ko. Ano po? Sige Dalhin po, po kami. pasamantalang pamaalam. Amen. Sige po. Maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, tayo po yung manalangin. O God, Almighty King and the Lamb, we praise you, we worship you, we bow down before you. Lord, thanks for everything, Lord. Lord, ingatan niyo po, Lord, ang mga tiga Mindanao, sa Bisaya, dito sa Luzon, ang nagpe-prepare ng anniversary ng God Almighty King Church, dyan po sa Bato Titik, sa South Cotabato. Alam ko naman, hindi mo pababayaan ang mga grupo dyan. Alam ko rin naman, hindi mo rin pababayaan ang Mindanao, ang Bisaya at ang Luzon. Sapagkat sila po mag-aangat ng bansang Pilipinas
sa darating na mag-divine government. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. forever president na po siya. So, madalit sabi, kung siya ang inulaan ng mga manghuhula na he's the last president na tutupad na po. Ama, wag mong babayaan, Ama. Hanggang tutupad na ito, Ama. Nagtatakda na ito, Ama. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat rin po kay Director Aguila sa kanyang istasyon na ito. Napakabuti mo, Lord. Lord, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun, Amen. ayun, bumalik. Amen. Ayun, talagang mabait ang Diyos, Amen. ano ho. Yun po mga kaibigan, sa Sabado, abangan niyo po ang ating Prime Minister, ano ho. Amen. Abangan niyo po siya dahil yan po ay worldwide, Amen. yung pong DWBL. At ikinararangal ko naman po na ito pong istasyon nito ay lahat ng makadiyos at makatao na nagmamahal Amen. sa mga Pilipino ay nandyan po sa 1242 DWBL AM. Okay, Amen. sa ngalan po ng aking kadublado, si Miss Erin Enriquez Cananda, at siyempre po, sa aking kadublado, walang takot maging sino ka man, si Pepito Pepsi Zamora Guerrero. Sa ngalan po ni Prime Minister, ito po ang inyong lingkod, Mr. Lonely. Ruben Amen. Hipolito Castor, aka Jun Aguila, ang nagsasabi, Lord. magbuklat na po ng banal na kasulatan. Kawikaan 19:17, maawa na raw po tayo sa dukha at ang Diyos ay nagkakautang sa atin. Salamat po sa Diyos. Amen. Salamat po. Director Aguila. Dito na lang. Maririnig na po ito ng mga taga Mindanao. Opo. Nanonood sila doon araw-araw sa'yo. Ayun, salamat po. Salamat. Kasi walang TV doon. Sa bundok na kikita ka sa Facebook. Salamat po. Yan ay ginusto ng Panginoon dahil nagkaroon ako ng isang Prime Minister, Eric Abuyan. Mega po. Ito yung mga photo. Sinabi ko na ba ito? Opo. Gagawa ka rito ng mahabang ng malaking area tapos mataas na building. Kasi yung chopper nila dito bababa sa'yo. Salamat po. Salamat sa Diyos. Willing sila rito sa'yo. Sige po. Stay. Pero yung building na ginawa, hindi babawiin sa'yo. Bakit? Nakita ka nila kasi. Senador na po kayo. Ang senador. Hindi mo nila. Yung outfit ko, talagang saludo. Senador na. Sa senador. Saka, yung building na ito, dinonate lang sa'yo. Ayun. Para sa mga members natin lahat. Ay, salamat po sa Diyos. Ingat po kayo sa pagbabayad. Ingat po kayo.